So, either for conclude, malamok. Gusto nakangati ako dito eh. Di ba? Pero to, Robic versus Yandex. We'll see kung ano yung magiging situation natin, kung magiging 2-0 pa to katulad ng mga previous 3 series, di ba? Or will this be the only series na mag Game 3? Game 3, no? Oo. Kasi sa kabila, third series pa yon. Pagkatapos nun, Wala na, basta kahit anong gawin, Rashan, kahit magtigi isang oras to, mauna tayo dun. Pero wag naman. Wag naman sana, pero yan, next. Kumagad sila ng first pick as of dito. Very bold move coming from this team. And as for Yandex, as for Heroic naman, simpleng hero lang. Warlock lang, di ba? Partneran mo lang ng semi-aggressive na carry, okay na yung buhay mo. Pero uy, support mo na. Jack, Hero, Shadow Fiend. Easy, ano yung nga siya? Ay, hindi. Jack, Hero, and Warlock. Baka mag-clockwork lang yan eh. Ano to? 4 Warlock? Pwedeng 4 Jakiro din. Depende yata sa depende yata sa support na magiging katapat. Diba? Pero grabe siya na. Very 2017 ang atake mo ngayon. Ha? Bakit? Tingnan mo na rin yung mga videos mo 2017. Ha? Yan yung buhok mo. Uy, Marcy. Marcy, panlapit tita sa ano ha? I mean, kaya ako nasabi yung clockwork na support kasi naghanap ako ng melee na kayang lumapit agad dun sa heroes ng Heroic, and actually this is a great pick din naman for the side of Yandex, diba? You've got that extra lifesteal plus the save if ever na support man, diba? Kasi some of the players in-play naman to. Kakapanalo lang nga ng ano ni kakapanalo lang ni Maledict. Yatoro Sorry. kanina sa sa Extreme Gaming, nag-coach na agad siya dito. Oo, kamukha nga. Oo, ano? Kamukha nga, putik. Ano yan? Yatoro in disguise. Yatoro coach, no? At Brisaback. Excuse me. Aray mo. Yung hinahanap mo, pare, na na stand-in dapat ng Yandex ng last tournament. Ito na. Si DM. Yandex. DM. Tako po. Di ba parang 2-0 to? Kailangan nila kumuha. Yun! Buti naman kumuha kayo ng Batrider. Niisip ko na agad parang, shit, ang sakit agad sa ulo nito. May SF yung kalaban mo, tapos may Bristleback pa. Ang support mo, Jakiro tsaka Warlock lang. Buti kumuha sila ng Batrider. Kuha din siguro sila ng ng isa pang AUE na hero. Hindi yung Batrider lang siguro. Let's say hindi kasi Falcons to. Kung Falcons to, sabihin mo mga Sun King ganyan. Ang stand-in dito guys si DM. Dating P-Vision, wala nang team ngayon si DM. Nag-stand-in na sa Yandex. Napalitan na siya ni Triple S. At dito naman sa Heroic, kompleto. Ano kaya na dito? Gamitin nilang kuha na lang siguro muna silang mid. Carry. Pantapat mo dito sa Kita sa mo na Bristleback. Bristleback na kasi, tapos kita mo na rin naman na yung katapat mong carry. Parang medyo mahihirapan ka if kumuha agad ng mid, diba? That's Ursa. Buti naman. At actually a good pick, 'di ba? Kung hindi nila kasi kinuha yan, most likely mababa niyan dito again ng Yandex, 'di ba? Mawawalan sila ng pang-counter talaga sa Bristleback. So, yeah. Hindi naman, picking this Ursa doesn't guarantee naman na easy yung safe lane ng Heroic. Kaya naman kasi pumalag dyan ng Bristleback. Especially di pa natin nakikita yung 4 na kasama ng Bristleback. Baka mamaya yung 4 niyan isang visit na support din ang atake dyan. Pero yun na nga. Kala ko Razor. Yun pala. Ano pala? Disruptor. Kasi kuryente, no? Oo. Ayun lang ang salat sa lahat. Paano kaya to? 1 milli, 1 range kaya? O ipipilit nila yung magkasama yung Bristleback tsaka Tingin ko, Marcy? 5 na na Marcy, no? Oo, mas okay nga yun 5 Marcy na. Ko kasi baka mamaya isama nila dito si Disruptor, parang nila na si Disruptor sama sa SF para alam mo yun, pag nag-go yung Batrider, glimpse back mo lang. Pwede. Ayun lang naman inisip ko, pero mas okay para sa akin yung talaga. Marcy yung kasama ng SF. Ano na rin siguro yung bodyguard para lifesteal ng SF sa Ayun nga Mas okay. Tsaka ito namang si Disruptor kasi pagkasama mo against sa glimpse back mo rin
glimpse back mo lang din yan. At least, pagdating kasi sa mga glimpse back, mas mabibisit yung carry ng kalaban eh. Kasi yun yung mas kailangan lumasit eh. Yung offlane, as much as possible, masaya na yan pag may XP yan eh. So, sanay lang ako si Saksa yung mga melee 4. Could Hindi natin ano. be Saksa Disruptor ba o ano? Tingin ko Hindi, Saksa pwedeng Saksa Marcy naman, pero ilane lang kay SF. Okay. Pwede naman ganun yung gawin dito ng Yandex. For Heroic naman, Yandex pala, we are waiting for their last ban. Siguro, ban ba kayo ng Viper? Parang, ban na pala yung Viper actually. Ban niya na yung pack data ni Tailong. Ban niya na yan. First pixel eh. Either Storm, Storm Pack. Yun lang naman na yung mga mababan dito most likely na hero ni Tailong. Especially yung yung pack na sinasabi ni Shan. Pero sniper. Binibait nila yung pack to pick. Tapos magkano sila Void Spirit. Kasi kung titingnan mo, parang, medyo mahirap mag-sniper sa kanila kasi walang tatalon. Pero, pwede mo kasing kung tingin mo, pipick ng sniper yung kabila, pwede ka kumuha ng malikot na mid. Ang dami mong choice. May, may Void Spirit ka, di ba? May Cop ka, may Storm Spirit ka. Dragon Warrior pala to. Oh, boss. The Dragon Warrior. Last ban ng Heroic, Storm. Okay. That's Pack Void. Sali yata magpapak Void. Sali yata magpapak. Yandex. Wala rin kasi naman catch yung hero ng Heroic eh. Mag-Lincoln ka lang dito. Depende sa last pick ng Heroic ka. Pero yung most likely sa ngayon, pagpaka, Lincoln lang item mo, okay ka na eh. Ako na panghuli dito sa pack. Di mo na kailangan mag-BKB, wala, laso lang. Kaya pag nag-Lincoln ka, okay lang. Kasi wala masyadong pang-pop ng laso ng Lincoln tong Heroic eh. Pero, mali mo naman, di ba, may iba silang hero. Pwede rin naman sila mag-Void Spirit. Kasi, it's still the same. Wala masyadong panghuli sa'yo, maliban sa laso. Pwede ka man delete din ng support sa likod. Ganon din naman. Which is which, no? Kasi pag Void Spirit pack, sa lane lang naman nagkakatar pagdating sa team fight. Parang pabilis na rin mag-farm. Void Spirit Void sila. Spirit nga. Pipilitin yung pack sa kabila. Ganito yung tour ni Yatoro, no? Pack or Cop. Okay yata ako sa Cop eh. Tapos lasunin mo tong Void Spirit. Pahirapan magad. Okay, kung ganyan, hindi kasi gumagamit si Tailong ng DK yata Master eh. siguro. Ay, hindi. Binan nila. Binan eh. Kung DK din sana, pahirapan mo. Palo-paloy mo sa ulo yung Void Spirit. Ilang minutes delay to? Walang delay. Wala tayong delay. Siguro mga 5 seconds, 10 seconds. Depende na sa Andre. Pero Same Razor. lang tayo sa same lang tayo sa English broadcast. We are the Razor? official Filipino broadcast. Razor? Siguro lang, pang casual lang, pseudo carry lang. Pag nag-fail yung Ursa or pang hold lang din sa aggression. Pwede mo naman din kasi itong Razor. Pag gusto nila ng late game to late game na. Pero Batrider, Tailong pala. Tailong Razor nga tayo dito guys. Okay naman yung Razor. Ang inano ko lang kasi parang walang malikot sa side ng Heroic na mabilis mag-create ng space maliban sa Batrider. Saksa nga dito, Mike, ang Matik yan. Marcy. Baka ang pwedeng mangyari nga lang talaga dyan baka isama si Top Saksa lane, kay Watson. O kaya, baka gawin talaga nila yung sinabi ko kanina na Glimpse. isama nila yung Batrider yung SF sa Disruptor kasi ayun may giglims mo naman eh. Hindi ka naman din ganun kalugi sa sa support. Di mo naman lalabanan ng yun. Siyempre, nangarasan yung Jack Hero. Pepeston mo lang ng pepestoan yan eh. Money hack dito over siguro boss. Over minutes. Over 36. Ako naman tingin ko, over 36 pero mga hindi naman lalagpas siguro. Under 40.
Tapos mag-Yandex ako. Mag-Yandex ka dito. Oh, nakakatakot yung last pick ng Heroic actually. Pero parang sa mata ko kasi sugal siya eh. Pag hindi siya ganun nag-dominate sa laning stage, hindi siya ganun kagrabe yung impact niya sa early. Maano din. Sa sa mid game. Pero ayun na nga guys ha, yung ating best of 3 series. Ito na po yung last ngayon na series natin dito sa Stream B. And then live din nakatapos sa kabila. It's Navi versus Tundra. Diba? So, Naglalaban. again, good evening sa lahat na nanonood. We'll just wait for the game. Tapos, ginagad. Diba? Ano lang talaga, concerning lang talaga yung last pick na yun. Parang sugal talaga yun. Pag hindi ka nag-dominate sa Void Spirit na melee pick at kinounter mo, parang wala. Bevessel ka lang ng Void Spirit eh. Ano kaya ang gusto nila na... Tapos, wala siguro kasi, gusto ano, nila ng early to mid yan. Graves build ng Razor. Graves. Kasi ang Batrider magbe-bearing naman siya eh. Wala ka na may gigrip sa, sa drop ng Yandex eh. Oo. Wala kayo gigrips dyan. Pag nag-grips yan, sige. Go Ito na mo. guys ha, best of 3 series. First game pa lang tayo dito guys. We are expecting for game 3 dito. So far sa stream B, 2-0 tayo dito lahat. Baka ito na yun. Nasa dulo talaga ang tamis. Yan na. Under 39 or over... Basta sabi ko over 36 lang. Possible mag-over, boss, kasi 50-50 naman tong larong to eh. Kumbaga, hindi naman natin masasabi na sobrang lamang ng Yandex. Boss, yan. Parehas tayo. Ako hindi rin ako na Graves game to. Wala naman kasi i-Graves si Razor. Yung kabila ang may igig. Hindi. Sakto lang din. Sakto lang din. Wala. Hindi Graves game to. Both teams. Para mas okay mag-BKB na lang sila. Si DM dito, no? Si DM, Bristleback siya. Ayun naman. Isa naman niya sa mga gamit na gamit niyang offlane talaga kahit naman na nasa parivision siya. And tignan natin kung magiging Sino performance niya yung together offlane with the ng, new team. ng Yandex? Before? Oh my god. Ayun, hindi ko na maalala. Dalawang tournament na kasi puro stand itong Yandex. Pangalawang tournament na to. Nakalimutan ko na tuloy. Chat! Tulungan niyo kami, chat. Yan lang. At... Okay. Lasting presence, bear down, arsonist. Okay, nice. Game 1 boss, kaya ba ng Heroic? Kaya naman. Kailangan lang mag-work yung Razor pick talaga. Kasi yung side Ayun, si Notice sakto lang pala. eh, para sa akin. Hindi ko na notice si Notice. Si Notice yung... Notice. thank you so much, boss. Kasi yung yung offlane Isa call ka. dito ng Heroic, mga boss. At first, parang isipin mo, lamang na lamangan eh. Batrider against SF. Pero ang dami ko kasi nakita na games lately na na sobrang yaman ng SF against Batrider. Oh, wala akong sinabing bisakol ka ha. Sinatat ko na si boss yun yung pangalan niya sa Twitch. Si Notice na yun. Dito natin malalaman ha, yung laning ngayon ha. So, think Disruptor pa rin nas. Igagaw nga nila. Okay lang naman. Pang glimpse back dito sa Batrider. Nakita ko naman yung ganyang matchup. Hindi ganun nabugbog yung... Sila sa Tonic ba may gamit nun? Sila sa Tonic yata may gamit nun eh. But then again, yung hero matchup nakita ko na yun. Hindi ganun nabugbog yung nabugbog yung SF. Actually, mayaman pa siya. Dalawang apoy nga dito sa baba, no? Ito ang questionable natin. We will see what's the game plan ngayon ng Heroic. Razor mid sila. Dapat lamang siya dyan. Pag hindi talaga siya hindi niya talaga na-dominate yung mid. Kawawa siya kay Chira Jr. Especially pag yung level 6 ay yung 6 minutes na rune pang Void Spirit na rune talaga. Diyos ko, asahan mong if hindi siya i-go, pwede mag-rotate dito sa may top yung Void Spirit. Dahil ang dali kumuha ng kill sa may top. Ang hirap pag dito. Dalawang deny na dito na yung Razor sa dalawang range. Ang sakit nun sa Wala. first 2 creepers Static link Ano na talaga yan. Hindi pa ba si Scofield ang post for ng Heroic? Hindi na, boss. Matagal na, boss. Si Scofield, boss. Napalitan, boss.
Kung ngayon ka lang kakatune in ngayon sa Heroic, malaki na yung ano nila. Mas stable na sila ngayon with Tylo as their mid lane. Isa din sa mga pinakabatang pro player ngayon, si Tylo. Ganda ng ginagawa ni Maledict dito. Nagano lang siya. Bumili siya ng mangga tapos ini-spaman niya lang talaga ng Thunderstorm itong si Teo Licor para hindi totally makapang-gangstar sa lane yung Jakiro. Speaking of gangster, dito si, gina-gangster dito si Saksa. Pere Parembos tsaka Windlace kasi. Hindi mamatayan. Cut din yan. Ayun, may ano pa. Yung sa innate niya. Bilis na nakapagpadala ng salt. Parang walang nangyari. At least, di ba, dito naman sa mid talagang susubaybayan natin dito. As for the Void Spirit, nahihirapan si Kira dito. Ayan, ikot na naman. Hindi siya makaka-dissimulate palabas. Ikot pa siya dito ng 40 damage. Malaking factor yan sa CS talaga. Ako lang din yata. Hindi yata kukuha ng dissimulate agad dito. Pero okay lang. Kung gusto niyo mag-casual. Depende kasi minsan sa player yan. Kung tingin ba nila, kaya nilang i-manage or not eh. Tsaka itong Void Spirit na ano din guys. Makakabawi pa naman siya. Malulugi siya sa laning phase, yes. Pero pag nag-15 minute, makakuha siya ng shard. Kuha na siya ng mga neutral, yung ano. Farming niya ng kanyang remnant. Dito sa baba! Okay. Yan, boss. Stick Hindi man na lang dito. bubugbog basta-basta yung ESF. Look at Shadowfield. First investment niya dito is boots agad. Tama lang naman. Aray mo. Ang sakit ng race, boss. Alis ka talaga dyan. Tagal-tagal nga person. Maganda din nga yung ano dito. Tingnan ko mag-overkill din tayo dito guys. Pero sa ganitong tansyahan talaga, mag-over tayo dito. Over 36 minutes. Maganda pa naman yung farm ni Yuma dito sa top din. Diba? Si DM, kailangan din talaga magpaano si DM. Nagpakitang gilas dito as their dito stand-in. Sino yung netrash kay DM? Si Malrin ba yun o si Skitter? Si Malrin na ata. Hindi ko nalaman actually. May trash talk siya kay kasi bakit daw hindi si DM yung kinukuha? DM is one of the players na sobrang annoying daw. Kasi na annoying. May A ba? May A parang si Parker ba? Namilita mo na kay Parker. Kontra. Hindi. Like lang. Kira Junior dito. May tanin dissimulate. Pero dito sa high ground, walang mana lang. Ito, kita mo naman, palong-palo. Dalawang bracer, pare. Tipin ako eh. Razor. Kid na ulit. Sayang naman sayang na oras na Razor. Up! First blood! That's gonna be claimed by the Ursa. Ang ganda dito ng start. Susunod po, umabot din dito. Nabigyan yung SF. Double kill yun for the side of Heroic. First blood versus Mechanic. If you guys have question, you know what to do. PM nyo lang yung page at may sasagot sa inyo dyan, diba? Pero a great start for Heroic, getting 2 core heroes sa may side dito ng Yandex. At wala pa tayo nakikita movement dito sa may side ng Yandex. I mean, even the rotation ng support dito sa may baba, wala. Siguro doon sa may mid, yung Marcy kanina, pero wala. Hindi naman yun yung rotation na like rotate talaga eh. Nagtatakbo yung Void Spirit doon eh. Yung balita sa sa Tundra. Diba si Parker kinuha ng Tundra? Nakatulog na naman si Parker ata sa airport. Hindi nakapasok sa sa aeroplano. So minus $4,000 na naman yun na Tundra. Nakagastos na naman sila ng 4,000 agad kay Parker. Anlala guys, no? Nag-proxy Parker. Hindi pa nagsisimula ang tournament. Tama nga yan, boss, yung sinabi mo. Work ethics easy na yan. Boots na to. Game number 1 pa lang, guys. Game number 1 pa lang last series tayo sa Stream B. Live din po sa Stream A. Yung Navi vs Tundra. Si Parker, excuse me. Dalawang bracer. So, he's gonna go for the Greaves. Hindi ko bet yan dito eh. Parang beso pero Huli Jakiro with the 2 supports. Walang kawala nga Listed. dito. Ito, si bibigay. Teolicor. Ay, dito. Naku, pwede Kala ko siya Void bumala. Spirit, hindi pala. Hindi nga Void Spirit kasi parehas nga kulay asul. Yung dalawa. Pwede pang makaganti. Itong si Tylo. Yun lang, out. Kala mo outlay ka eh.
He's gonna outplay the Razor, but he's not gonna outrun with the haste. Yun lang, solo kill si Watson. Doon kayo nagkatalo kung paano gumalaw yung dalawang support nyo, boss. And Heroic will get that first 5 kills. Tylong got a double kill. Very unfortunate for the side of Yandex. Hindi ko talaga na-expect. Kala ko talaga Void Spirit yung tumabi na yun. Ang token, Razor pala. aray ko, yung ano talaga, ano, yung ace talaga, ano. Ang token pala sa Parker, oh boss. Hayop yan, nakagasto sa ganun $4,000. That's equivalent to, ano, 6, 12, 18, almost 30,000 pesos. Natulog ka lang. Hindi pa nagsisimula yung tournament na ano sa airport. Yung kinakalmot si DM, good bottom blocks. Coming in from the Warlock, good thing nandito. Itong si Saksa is gonna save DM. And here goes the team fight also for the mid laner. Nandito rin yung Void Spirit. Nandito din si Tylong. Kaguluhan mga sir, oh. Binagsak yung golem. Early level 6. 7 minutes. Meron na tayong golem dito. And si Kira Jr. Kamali is na. nowhere to be found and is dead. Yun na eh. Doon na eh. Nung nakita mo palang na ginamit na dito, napilitan na si Chira Jr. gumamit ng dalawang astral step para na mapatay yung Ursa at the same time lumapit siya ng samot ganon kay Tylong. Alam mo, nagkamali na dito yung Yandex at wala talagang movement coming from the support, 'di ba? Yung Disruptor nasa baba lang, hindi mo rin namamasisi yung Disruptor kasi kailangan niya talagang batayan dito. Yung SF sa may baba, since itong si Whisper level 6 na, di pa kumukuha ng ulti, so pwede niyang masolo kill dito yung SF anytime. Hindi pa naman ganun kataasan yung stack ng stick dito ni SF, so if i-dive talaga siya dyan, mataas yung chance na masolo kill siya ulit ng Batrider. Nagkakaroon ng malaking problema ngayon ang Yandex. As for Heroic, that is the first tier tower po agad nila dito sa top lane. Under 10 minutes less. Sana hindi mag-backfire itong gagawin na Tylong. Okay naman yung Grips for sustain, pero mas okay talaga yung ibang item eh. Lalo na kung ganito na hindi makapag-vessel yata. Mas okay yata dito mga... Ano ba? Manta game ba to? Ang ano? Ang SF? Hindi, yung sa Razor. Manta game ba to? Parang pwede, Manta na lang eh. Manta BKB. Siguro mag-ano siya dito, May. Pagkatapos mo ng Graves, anong ba ang magandang item yan? Shiba? Magta-tanker build mo lang siya. Hindi, pangit sa Razor eh. Shiba? Oo. Okay lang. Wala, ganyan na item niya eh. Tanker build siya, dalawang... hindi malalaman pa natin. Pero continuous aggression ngayon ang Heroic, guys. Pag ano kasi siya, kung nag-threads build siya like ano, hari siya dito sa early. Hindi siya mapipigilan, like masakit siya masakit siya nung kahit wala pa siyang may static link. Pero sana sana maging worth it ng gagawin niya. Go si Saksa. Tumalong siya kay Tylong. At hinagis na lang dito sa King Jungles. Pumasok na si Kira Jr. is gonna finish off the Warlock. And here goes another target. That's the Jakiro. 2 supports out dito sa Heroic. Dito yata dadaanin ng Yandex to. Sa mga ganitong moment o mga small play na pwede nilang palawagin o parang kumuha ng mga kills na ganito. Makabawi yung core nila, di ba? Doon pwede silat yung Heroic. Kaya kailangan yung mga core nila maging consistent na mataas yung farm nila. Kasi yung SF kahit na solo kill, sa may baba kanina, namatay, dalawang beses na yung namamatay, if I'm not mistaken, yung... Okay, may laso to. May drums pa din. nga. Laso mo. Ilalaso. At meron pa nga tayo ditong glimpse. Nakakalis ba? Etong si Watson. Good thing nandun si Saksa to save off. Is carry. Pero Andyan yung naiwanan sa likod. Eto si Malady. Hindi na to muli yung Void Spirit. It's out na raw, it's out na. Pero okay na yun, si Maledic, kesa naman yung SF yung namatay, diba? Pero syempre, for KJ, the Shaman plays. Binagsak ang bato. Bonus na yan. Pinagisan pa ng Molotov Consolation cocktail. prize na yan. Kunin na natin yung tower. Parang Riot pare. Bato at saka Molotov cocktail. Walang kawala dito si Saksa. Another push ngayon for Heroic. Ganda yan. Ito naman yung ina-achieve ng Heroic talaga with their draft na dapat early to mid game malakas sila para hindi na umabot ng late game kung saan yung SF makate na sobra. Oo. Kaya kailangan ma-pull off talaga at masulit nila to.
Kasi pag nag-show sila dito ng moment of weakness, like sabihin natin kada smoke ng Yandex, diba? Or kada team fight, may matatrade na core. Yuma, mag-slow down dito. Pabaliktad sila. Still farming for his Valkyrie. There goes the glimpse. And he's gonna use the enrage. Papalag na lang siya dito mga sir. He's trying to run off away. Nandito na nga si Tylo. Mag-burst na lang agad nila dito. Etong Ursa, kapalit ni DM. Sasagosin, na-stun yung dalawa. Sino ang gusto dito ni Tylong? Huli din. Dito si DM. Pwede pa nga tapusin yung Disruptor pag naabutan to. Uy, yun lang. Okay, Nag-glimpse makakapag-glimpse. Kapalit ng ng Ursa. It's gonna be a 3 actually. Hero Junior hindi na gagamitan ng laso. At Wala patay hindi naabot ang yung step. tatlo. Diba? Hindi naabot yung step. Sobrang pangat na trade talaga sa side ng Yandex. Problema kasi ron siya, hindi level 6 yung support nila eh. Hindi si level 6 yung... Kahit yung Marcy okay lang naman di level 6 doon. Pero yung ano ba? Yung Disruptor. Oo, yung static. Ayun yung kailangan nila dun eh. Static storm pala. Kung may static storm sila dun, hindi naman na ganun mababaliktad. Kung makakakuha pa ng magandang trade yung side ng Heroic. Pero for Heroic, masaya sila sa ganito. Diba? Top of the network yung kanilang Razor. Going for Greaves. Again, personally hindi ako agree pero we'll see. Dapat masulit na lang. Curious ako kung anong i-go niya next dito. Ito nga, di natin nuloy yung earn. No? Nakita niya na eh. Nakameka eh. Mag-yules na lang. Which is parang alam mo yun, napaganda pa yung maagang yules niya kasi counter din sa Ursa. Diba? Okay. May pang magandang bawi dito Lamang ang heroic ng 3K na. Habang yung Ursa, madedelay ng konti yung kanyang Valkyrie. So yung napipick off palaga dito ng Yandex. Yan na tayong smoke guys Disruptor together with the Void Spirit. DM rekta siya dito ng Lotus Orb. Grabe mong mama si Tylong. Oh, wala pang pipigil sa kanya ng ganitong Ang oras eh. batang ng mamama. Dati si Satanic yung mamama dito ng mga matatanda. Ngayon si Tylong na. Si Tylong pa yung ata. I believe that's he's the youngest player ngayon. Oh, so 16 pa lang ata si Tylong guys. Magse-17 pa lang. Look, yung jungles, gamit na gamit yung golem. Yan ang gusto kong item niya. Ano? Crimson. Walang gagawin yung ano. Like, hindi mo ganun mararamdaman masyado yung minus armor nung Bristlebok pag inaano ka. Actually, yung yung damage niya nga Dugo ka? isang static link lang Okay, meron pa tayong grips dito. Meron pa tayong Shadow Word, yung Jakiro. Nagamitan dito ng ultimate. Itong Disruptor. Wala, hindi na naman sila na-pick off. Hero Junior, pinahirapan dito ni Tylong. Yun o, yung nagkaka-Crimson, wala, early talaga to. Hindi mo mapipigilan yung Heroic pag ganito. As of the early, the Fury, kuha dito ni Yuma, instant ages. Para sa Ursa. Pero lumamago ng ano yun, ng Yandex yan eh. Nakakita kasi nila na nag-commit kanina na Static Storm yung si Maldic, so if ever mahirapan sila Ayun, mag-contest. maganda si Mali din nakakuha dito ng experience. Ayun nila yung pambawi nila. Ang XP sa kanilang dalawa, di ba kasi yung Roshan dito, hawak na nga ng Heroic at ang humawak nung Aegis at yung si Whisper. Di ba, agree? Hayaan nyo muna mag-farm yung Ursa, hayaan nyo muna siya magka BKB, Dagger BKB or Dagger Basher bago siya to sumama totally. Sa top, ang healthy pa ng tower. Good lang. Diyos ko. Pwede pa nga ito depensahan Oh, pwede depensahan yan eh. First tower nila to eh. I don't know if they're gonna def. Nobody shows May nag-smoke doon sa papuntang top eh. Ayun, Jakiro. Ang kasama niya ay Razor yata action ng ito TP. na, dinedelay na lang si Kira Jr. Makaka-dissimulate palabas. Astral Step, gagamitin din. At nahuli si Diep! Uy, ganda! Oh, ganda ng Either Remnant, no? Oo, nagkano sila doon. Miscom na rin. Trinay huliin nung ice spot kaso naitulak din nung flame break ng Batrider. Wala na eh. Desperate attempt na yun para umabot sana kasi tinamaan din kasi yung Batrider ng Astral Step. Ay, ng ano? Ng Ita Remnant. Ang lahi ng farm ng Void Spirit. Ang Nice. ganda ng pick up ng Razor dito. Expected Na-shutdown naman yan eh. talaga. At
Hindi nga binigay kay Yuma dito yung Aegis, no? Ang ganda din ng kanilang decision na Batrider yung mag-hold dito ng Immortality. Silo may Vanguard. Paparating ng Vanguard. Oh, binagsakan na naman. Pagkataas yan, push. Nice. Huli ka. Ginlips yung golem. Choose your poison na lang, no? Wala akong dito eh. Wala akong choice talaga eh. Uy, naku po. Grabe yung yaman ng Warlock. 1k lang yung lamang sa kanya ng Void Ito Spirit. pa, si DM. Pag nag-teleport dito yung Batrider, I don't know. Pero buti naman, nandito si Saksa. Pero as far as Yandex dito, they're just farming. Waiting for si Watson na mag-snowball. Kailangan lang naman talaga nila mangyari dito. Tumabay SF nila eh. Kasi may pansagot kasi sa SF pick to eh. Ano to eh. Ursa na pwede mag-Abyssal Blade eh. Mga number 1 kalaban ng SF yung Abyssal Blade builder na yun eh. Yes. Grabe, nauna ba mag-level 10 yung Warlock kesa dito sa ano? Kesa sa Void Spirit. Okay, may pang item na sila against sa Ayan na. Fatal Bonds and Pwede pa mag-chase. Sticky Napalm. Hala. Hala ka diha. Buti naman. Meron tayong teleport out. Naalala niya wala Aegis sa kanya eh. Bawal pala dive. Wala pala sa kanya Aegis. Dagger available na. Rekta siya dito ng BKB. Radiant are scanning. Oh, mahal nung ano. May inflation yata kay Void Spirit eh. Mahal nung Yules para sa kanya bigla eh. Ramdam mo. Tinamaan siya dito ng ng crisis. Ay, si Whisper, nakita si Saksa. Habang nagamit yung glimpse, walang tinamaan dito. Yung Static Storm, Malady, hinigupan ng lakas. And there goes the Disruptor. Batrider ba yung nag-Yules na yun? Lo, Kira Junior, kanina ka pa hinahabol ni Yuma. Dire's middle tower is under Nagkakadagar eh. Wala, patay na yun. Ano? Pag nawalaan ko nasan yun. Ayun na. Boom. Buti hindi naman. Mamatay na yun eh. No? Patay pa rin. Easy. Saklap. What's happening to Yandex? Tuloy-tuloy niyan. Dapat talaga, ayun yung purpose kung bakit kayo nag-razor pick eh. Para pag umangat o gumandili ng razor, lahat kayo bomba eh. Ang kinagandahan kasi dyan, hindi lang yung razor yung nanalo. Pati yung Batrider, kaya tuloy-tuloy to for heroic. Tsaka yung Crimson niya dito, may mabibili niya na. Crimson Greaves. Eto nga siya, wala pa naman damage yan. Asamang damage yan, mga bandang 30 minutes. 7, you know, near 30. Sa true. Yung ages dito mag-expire na half a minute, guys. Ito nga lang din, kailangan natin i-watch over tong CDM kasi may Lotus eh. Ayun yung counter sa, ano din eh. Sa Static drop link. ng heroic o yung Lotus. Ayan na. Nakuha siya si Saksa. Sige yan. Naku po, Saksa. Ayan, ganun naman. Lasa mo na, boss. Hindi na kailangan ng sakit. Arsonist pare. Ramdam mo dito yung ito pa yung Arspot pero he needs to be careful. Jakiro, yung may Yule Scepter. Yaman naman nun. Tormentor na lang sila dito, Mike. They're just waiting for half a minute dito. Ulit. As for Watson, yan, Silver Edge para sa sa damage niya. Ito yung masarap na item. Later. Walang pipigil ngayon sa Batrider. May BKB siya. Dagger na lang kulang eh. Dito sa Batrider, guys. Usually ngayon, ganyan. Hindi na nagdadagger. Okay, na-break yung smoke. They know somebody's here. This is about this Disruptor. Natatagalan pa. There goes the use. Iyawan niya. Pero may Jakiro na yun. Sa kabila, Batrider mapoforce yung kanilang BKB. Pero kailangan. Diba? For heroic, as much as may nakukuha sila na maintain nila na, okay guys, nakukuha natin yung ganitong hero, may control tayo sa mapa, masaya na sila dyan. Spread around the map lang, no? Basta ang wag makuha sa kanila yung dalawang yan, yung Ursa kaya yung Razor. Yung Batrider, parang okay lang eh. Mission available, BKB.
Rekta-rekta nga si Tailong. Si Tailong yung ano, para siyang mini Lorenop, no? Maganda yung itemization niya sa mid. Oho, Roshan. Meron tayong bato. Kailangan nila mag-ingat. Magpapakita na sa DM. Nakahanda din dito. Ayun. Heroic. Heroic. Forcing out any issue. And there goes the golem. Drop onto 2. Laso pagkatapos dyan. Hindi na makakagalaw na dito si Saksa. He's gonna be dead agad. And also, dito din, nahuli din si Kira Jr. Sa walang kadahilanan, matatalo na naman ulit dito yung Yandex. Pangit agad yung team fight nila. Magkakano sila eh. Magkakaiba-iba sila ng pwesto at yung SF napilitan na lang gumamit ng Requiem pang out eh. Okay, huli pa si Malidi. Mas slow dito ng Bristleback. Meron pa tayong Glimpse back pero may Youth Scepter pa. He's dead. He's dead, idol. He's dead. Siguro is one of the reason kung bakit nag-go yung Yandex doon. Ayun nga, yung Tormentor gustong-gusto nila makuha in order na ma-closen man lang o mababawasan yung network gap na meron dito yung Yandex. At the same time, nagpakita kasi yung Batrider sa mid. Hindi nila in-expect na magra-react ng ganong kabilis yung Batrider. Tsaka na sandwich eh, especially yung nagpo-push na Bristleback o yung nasa taas na Bristleback. Na sandwich agad eh. Ang ano nila, ang like, yun ang decision nila. Understandable naman na kailangan mong tibagin yung tower. Oh. Pero right at the moment, Heroic, nandun na sila. Nasa position na sila na handa ng makipag ano. Tsaka lalo na yung Batrider nga. Makipagpigwasan talaga. Ang bilis mag-react ng Batrider. Tapos yung Requiem pa, hindi rin masyadong na-utilize ng Miles. Kahit sa pang-escape, parang sakto. Isa lang natin naman na yun. Dalawa. Dire's middle tower is under attack. It's 11 kinetic lamang dito ng Team Yandex. Link Dagger, BKB for Batrider. Yan, tapos Shibas. So pag ganyan, ang next item ni Razor, pwede na siya kahit ano ba pag ganun. Item ng Razor. BKB, tapos hindi na siya magsishiba. Oo. Assault Keras? Or ano ba? Okay lang din yun ako, armor kasi. Napakunat lang. Oo, kung mag-item ka naman ng armor, tsaka ano. Line lang pupunta mo eh. Oo. Unless magdo-double Shibas kayo, wala naman akong ano doon. Like, di naman ako against kung gusto lang talaga ng armor ni Tailong. Pero siguro okay lang din mag-BKB na agad afterwards or Octarine. Siguro, ano, Under attack. Radiant structure. wala akong maisip eh. Octarine, okay lang din na Octarine. Ano lang talaga. Okay, mag-satanic na siya after. Ay, di, wala masyadong dami sa Ibon. Radiant's bottom Takot sa Tarik. is under attack. Inisip ko din. Dire's structures. Anong item choose dito ni, ano eh, ni Dire's middle Tailong. tower is under attack. Oh, ganda ng cover dito. DM showing up. Pero they don't care. Radiant's bottom tower is under As for Heroic ngayon, they're just waiting for the second Roshan na magre-respond. Checking out the bottom lane kung nandito na yung Roshan, hindi pa ata mabubuhay. Dagger, Yule Scepter para sa Jakiro. Yaman, boss, ayun Ganda, no? pwede mag-setup yan. Oo nga eh. Ang yaman ng Jakiro, Diyos ko. Dire's top tower. Ayan na, meron ng andito si Watson. Shadowblade, Silver Edge lang kulang. Uy, meron ng basher pa para kay ano, Yuma. Ito, on the move to sila Mike ha. They need to make things happen at ang Yandex. Kapag natalo sila dito, parang clear na agad for Yandex. Especially pag namatay yung core nila. Yung SF. Magiging clear na for Yandex kung ano na magiging situation nila. Kung i-call na ba nila ng GG or ipipilit pa rin nila one last time. Tailong dito. Ulo? Kala ko pa. Ay! Nakita! Baka. Buti hindi kayo Dagger naabot. tas Yules pa oh. Muntikan pa nga nahabot ang Jakiro. Pero they are aiming for the Tailong. The Tailong Razor. Tama ba yung decision nyo? Mukhang mali nga yun, pero nasa likod. Gusto nila yung Batrider, hindi pa nila first yung BKB. Na-force nila dito yung Golem. Tumatakbo na lang dito yung Bristleback habang hinihigupan ng lakas. Nasa kabila din, meron tayong R-spot makikita. And there goes the lasso. Huli agad si Kira Jr. Oy, pumasok si Yuma. Kakalmutin etong si Saksa. Tapos yan, ice spot. Meron tayong Lotus dito, body blocks. There goes the Ghost Scepter.
Nagamit ang Yol Damay ka na, boss. Nadamay pa dito yung Shadow Fiend. Is the Ayun damage na. enough? Yes, it will be. Ayun na yan siya, yung inihintay nating moment for Heroic. I mean for Yandex na ma-determine nila kung ano ba yung magiging situation nila. As for this time, para sabi nila, it's too early to give up. Kahit na 12k net worth dito yung side ng Heroic, mukhang magtutuloy-tuloy pa rin to. Given na yung control nila sa map, sobrang solid. Diba? Buti na nga lang kamo, medyo tumagal pa yung Void Spirit dun dahil hindi siya nahuli ng Jakiro Diba? Laso lang yung inano sa kanya. Ano, pambilis Buti nakapag-rackling din agad yung Void Spirit. Pero this time, Roshan agad yung side ng Heroic. After ng second Roshan, pwede na sila mag-high grounds Sana kayanin ang over. As far as the 28 minutes. Uy, posto niya, ba't ka minutes nandyan? pa pala. Dito replay Bakit ka nandun? Malidid. Wala, taking chances lang. Alam mo, gabi, naubos kayo. Yung Roshan, alam mo yan, nakikita nyo na sa Dota yan, nabuhay yung Roshan. Tsaka tingnan, ganito wala namatay sa side ng Heroic. Tapos Diba? pumunta ka ron. Agay ko. Kaka-BKB lang. Libre. Si Watson, yung damage dito ni Watson, kulang na kulang pa. No, boss. Pag ganyan, eto nga actually, pwede mo na tawag to Kung hindi kayo mananalo ng ni isang team fight man lang. Dire are scanning. Hindi ko ni-expect na ganito ka ano yung Yandex ngayon. Kabilis. Ang bilis din I mean, nila. ganito sila ka-demoralize. I mean, yung Heroic, ang bilis gumalaw. Oo nga. Tingin ko na surprise talaga sila dun sa may Razor Pick class. Kaya wala magawa yung Void Spirit nila. Of course, the banner mic. They So- want to take this top lane. Sugal naman kasi sana yung ano na, Razor na. Kung hindi na-pull off o hindi confident si Tylong gamitin yung Razor sa mid. If you're Yandex, how Wala will you naman pull yun this defense? Okay, buti naman meron tayong makunan na Bristleback na sa frontlines lang. Trying to go for the banner pero kailangan na umalis kasi half HP na lang natitira. It's gonna be saved by Saxa. And here goes Yuma na yung scepter lang siya pagkatapos nung patay yung Disruptor. Yan, sino nakapick up sa Disruptor? Ang lambot lang talaga ni Mality. Diyan na sa gilid. Wala nang banner dito, Mike, pero meron pa tayong creeps. Itutuloy na lang ngayon ng Heroic. Taking it slow. Meron pa sila laso golem Hindi talaga matakot yan. Ayun, actually, ginolim na nga yung barracks Narinig na. Iginolem na. At Laso! narinig din yung laso mo. Nalaso pa yung GG na. pinakamagandang target. And there goes the Shadow Fiend. Sumabog na lang mga sir. Meron pang golem dito na buhay pa. And after this one, pwede pa silang pumush dito sa gitna. Pwede na pa ganyan. Meron pa second tower, wala na. Wala na. Mabait yung Ursa. Sabi ng Ursa, hindi. Guys, farm muna tayo. Hintayin natin. Huwag natin masyadong ano yun. To be honest, parang, I mean, tama. To be honest, isipin mo, parang, uy, patay yung Ngeset. Tapos nag-TP out yung Ursa. Parang ano to. Giving chance. Para sa Yandex, di sila mag-force. LT pa yung heroes nila. Pero team decision yata yung ginawa ng Heroic dito na mag-back muna, control ng lane, especially yung baba. Which is ayun, tinipian ni Ursa dahil hindi din naman nila kailangan madali. Given yung kanilang ages, 2 minutes and 30 seconds pa. Pero yung mga ganong moment talaga ng Yandex, especially yung kanilang carry, kung mahuhuli ng ganon, alam mo talagang pang-GGN yung game. Yep. Yep. Kulong na lang talaga dito yung cooldown ng King Jungle ulit Rinse and repeat lang gagawin nila. Mentor. Ulit. Discipline gaming yung ano, yung Heroic. Hindi sila nagtitake ng chances dito na baka mamaya sila yung tumanga mismo. Wala namang gagawin na sobrang special ng Yandex pero tumanga sila, mabaliktad, di ba? Kaya siguro nag-ingat lang din. Tsaka mission successful sa kanila sa pag-shutdown dito ng mid lane, no? With the Razor Pick So, talaga. bro. Yung dalawang ano sa kabila, Kumusta na kaya yun? So, it's Abyssal- 30 minutes Abyssal- na ngayon, Abyssal Blade na datong Ursa May parating na courier sa kanya. Is under attack. Tagal pa niya ng ano mo, boss. Kahit magka-silver edge ka. Ayun na nga. Ay. Eto pa, nalaso si Saxa. Akala ko si ilalaso si DM. Mas inuudan nila si Saxa. Ay, naku, Nag-BKB na. kumukuha siya with the BKB. Buti naman na Thunderstrike. So, he's not Grabe. gonna go for the dagger, pero hinantay lang ang cooldown Galit. Ang daming kinimit, boss. Nag-BKB in range. para lang sa position 5. Oo. Galit na galit. Gustong manaet.
Ayun na, itong heroic. Walang support. Okay. May bigger target sa baba. Nagpapakita SF. Nako, may May golem sentry? ba? Walang Sentry? golem, walang golem. Wala rin sentry, boss. May dala kaso hindi hindi na-expect na magtitipi agad yung SF. Kung pushan sana yung sa mid, oh. Patagalin pa. Wala yung support. Second Roshan pa dito. Mag-over 36 ba tayo dito as predicted? Under 40 lang nasisip mong game natin. Boss Jay, ano ibig sabihin ng Boris? Di po, wala dito si Jay, guys. Nasa stream A po. Kasama si Boris. Baka sinasabihan niya lang ng animal yung si Rapi. Ang ibig sabihin ng Boris, tingnan nyo, ang magkaan ni Rappy, siya si Boris. Hindi ko na kung anong distinct features yung nano dyan ni Jay. Baka nasasabihan niya lang ng animal ka lagi. O baka dahil sa salamin. Hindi kasi si Rappy kasi, kamukha niya talaga si Boris. Sa Men in Black, di ba? Alam mo yun? Ayun niya yung nano eh. Kaya nano ko may salamin eh. Boris the animal kasi yung Sa nickname bagay, mo. sa bagay. Another Tormentor kicking jungle sa dito, guys. Pressure na yung Batrider oh. Wala pa GG na daw, boss. Last fight for Yandex. Pag hindi sila nanalo o sabihin natin makakuha ng 2 core heroes sa side ng Heroic, yun na yun. It's over. It's gonna be over soon. Ay, nabisal. Pinaramdam. Makaka-dissimulate pa naman. And Astral Step. Oho! Basa ka, boss! Ay, ay, ay! Buti naman Tailong may using that plasma field to provide vision kung saan pumunta yung Void Spirit. Diba? Makikita mo naman yun pag gano'n eh. Pag nakalis pero gumamit ng skill eh, diba? May makikita ang residue ng skill dun eh. Nung pagka nakita nilang after ng plasma field, wala dun. Alam nila agad na nasa kabila. Alam agad nilang nasa rush pit. So, eto na mga sir. Shiva's guard na lang inaantay ni Erasor. Okay. Basang-basa Hello, yung Shiva. Basang-basa yung Yandex sa game 1. Hindi ko nga makatansya kung ba't ganito ka one-sided eh. I was rooting for, for... Actually, parang ang ginagawa ng Heroic eh, sobrang mercy nga yung na hindi sila nagpo-push. siguro discipline lang, discipline lang. Oo. Discipline is Mercy the key. na rin yung Whisper nag-time eh. is forced to be popping at a BK. Ay, ayun lang. Silver Age, solo kill. Good pick off. Ang laki ng gold na yun. 1K. 1-5 boss, 1-6. Almost 1-6. Ayun lang, wait lang, boss. Wag yata dapat gano'n ang mangyari sa heroes ng Heroic. Babaliktad talaga kayo niyan. Kailangan nila ng gem. Sa Batrider. Ayun, may gem naman na yung actually, yung Razor na yung may gem. Ayun nga, dapat sa Batrider sana, para at least makapag-lasso in siya. Gugustuhin niya. Pero yung Silver Edge, ramdam mo na dito sa, sa kay Watson. Eight kills pa. Uy, good luck sa'yo, boss, ha? Abot yan, boss, 8 kills. Isang team wipe, 5, tapos ano pa? Hindi ko, high chance. Butterflies, ano kaya what? Uy, Jokiro. Kita mo naman. Lahat na lang big item. Pagka-dagger in... Walang mga Solar Crest, walang mga something-something. Recta, Yul Scepter, Si Big ano Dagger, daw bala Aga dun? Names. Si Warlock na daw bala dun. Pagka-dag in, yules ka, ice pot, tapos macro fire, okay na. Kalahati agad buhay mo. First 3 seconds. But I think they're just waiting for the second Roshan. Respawn ng Roshan. Ganito parang ginawa ng Urso. Na Grevenance Brooch. Alam niyang, okay, sige, physical damage malakas kang I mean, makunat-kunat kang Bristleback ito. Gamitin natin yung magic. Revenance Brooch. Kaya pala nakakapag-farm yung Jakiro. Kasi yung ano niya, yung explosive gun ginawa ni Jakiro. Tamang dual breath lang Kanina. siya, tapos right click sa... Kanina rin kasi mayaman na yan, kanina pa. Totoo ba yan? Gusto niya mag-ano dito, mag-Wind Waker? Depende kung dito matatapos agad. And there goes that over 36 minutes, guys, ha? Goal mo na. Hindi ka makakawala. Ayaw ka pakawalan. Big target yan, eh.
Basta game or nandito na tayo sa game na to. Bagyong Any ano. target sa target. Bagyong rush timer. Bag ba? Ano mo, first pa rin nakalagay. Okay. Una pa sa first, no? Pag kumuha ng Roshan tong heroic yan, pang ano na yun eh. Pang third Roshan na yun. Sabi ni Rapi, largo na ni Ace. Ayun, nilabag yung axe. Oh? Ayun, Tapos natalo? Magsa-second Roshan na dito, guys, ha? I don't know. Nasa vicinity lang itong Yandex. They need to contest this one, pero hindi nila maabot. At sinapakbilis ng mga Roshan dito. Ayun na, Ursa grabe. claiming the ages this time. Una ang kumuha yung Bat Rider. Ngayon, Ursa na. Dalawang beses na Ursa. Bat Rider yung Third una. Roshan na yan. Third Roshan na ba? Kasi... ano? Kasi meron ng refresher. Nalilito ako. In Bisaya, nalilito ulit. Tinagalang kasi ng heroic ano. Wala eh, ano sila eh. Ano eh, Mercy. Mercy, ayun na tapusin ng mabilis eh. Ayan. Gusto lang talaga nila furnish. And also, Nag-iingat lang yan. yung build dito with the brooch. Yes, Alam nasabi mo, ko. gusto bilisan. Nasabi na po natin kanina na mas gusto niya na yung sa physical nga, di ba? Ayan. Nakuha natin si Razorback doon. So, bakit? Ito. Sampaling kita ng Revenant's Brooch. Kailangan niya mag-ingat dito. Walang pang-cancel ng, ng laso pag nakita siya. Ayun na. Kita siya sa word eh. Kaso wala. Silver Edge agad. Muntikan pa nga malasa ni Whisper. Refresher? Dalawang laso yan. Bigay nyo kay Whisper ang Mudstone. Taylor. Ayan. Nagmanta pa nga rin. Manta. Pansin mo si Jay at saka si, hindi sa atin dito. Alam nila eh. Alam nila na sila ang Alam nila kahit mag-game 3 to, mauna tayo matapos eh. Pero heroic ah. Grabe talaga yung disiplina nila na like control the lanes. Huwag tayo papayag na may nakaangat dito sa lane natin. ano po natin nila? Actually, Umaga at umaga na, guys. Di ko alam kung ano hinihintay nilang item eh. Parang okay naman na. Siguro sa ano mo na? Sa tier 4 neutral item. Yung pina-farm nila. Itong kursa, okay naman na sa rated chips. So yung balak dito ng SF na mag-butterfly eh parang medyo sa pagilid agad. Si DM, Ito yung magandang huli. Si DM, Kinukopa na siya Kasama dito. pa si Oy, si Watson. DM ang gusto. Tadaanan. Tindigan pa nga, nakadaanan si Watson. Is gonna spotted dito sa gem ni Tailong. Anong ginagawa mo, Watson? Grabe, change target. What? Di, magpa-farm din naman sana. Ginagawa mo? Magpa-farm din naman sana. Ang problema, pagkasakto pag-blink ng Batrider, dumadaan siya. Eh, may gem. Ang problema din, Mike, walang buyback dito si Watson. GG na yan. Actually, 20 plus minutes ko lang, alam mo na eh. Heroic ngayon. They're gonna be confident going on the high ground and even for the Shadow Fiend kung magbabuyback man yan in their minds, wala nang soul. Dito si Watson. They are gonna find out na walang buyback nga dito. Ito Shadow Fiend. I don't know. They're taking it slow. Refresher para kay Whisper pa dito, guys. He's choosing somebody to pick off. Maybe Void? Pwede. Habang nasa harap na si Tailong, there goes the Rock Golem. At napatay. Eto si Marcy. We have the lasso onto the supports. That's the buyback for Saksa. Pero pagkatapos niyan, paano kung makakapulang? Mega, go lang. Kompleto pa ngayon ng heroic, guys. They're going for the Megas. Dito lang si DM. Nagpo-poke lang dito sa harap ni Yuma. There goes another buyback. The two supports are up dito sa side ng Yandex. Meron tayong pumasok na Razor. Papi ko to BKB. Dieback yun para dito sa Disruptor. And wala pa naman GG dito. Pero you know what's cooking. And you know, wala talagang palag dito. Si Watson, babalik na sa laban, guys. Kakayanin pa nila. Bumalik na yung Shadow 3v5. Fiend Cutie. Meron na tayong Mega Clips. Uy, Takot talaga sa hindi Makati. Pagbabak. Laban. Laban? Laban kung laban. Diba? Ito din, walang void spirit eh. Lamang tayo sa numbers kahit wala tayong mga ultimates ngayon. May BKB pa Pumasok sila si eh. Saksa, hoping for a Requiem, sana, to back it up.
para si DM. Eto na, mag-quill spray lang si DM. Ino-hold lang yung Shadow Fiend dito ng laso. Pagkatapos niyan, Watson. GG. Nowhere to be found. That's GG. One-sided yung naging match natin dito as for Heroic. Flawless yung kanilang game 1. Kinubahan ako sa gagawin ng Heroic. Kala ko mapatagalin pa nila eh. Kala ko magbabak pa eh. Patay yung Void Spirit, patay yung dalawa, magbaba kayo. Para silang, kung ganun, magpapalcons something, no? Di ba? Pero ayun na nga dito, yun nangyari sa may game number 1 natin ay pretty one-sided game for Heroic. And for Yandex naman, nadala sila sa draft. Nasama pa kung paano sila gumalaw dito. Hindi mo kasi masabi parang yung dalawang support nila hindi ganun kalikot sa map eh. Yep. Lalo na yung Marcy, parang hindi natin siya nakitaan na gumalaw siya dun sa may ibaba, di ba? Like, tulungan niya dito yung SF for, sabi natin, kahit one time man lang ba? Yes. Ang nakita din talaga natin na naging successful ang plano ng Heroic with the Razor pick dito. Yung Na-shutdown nila yung mid lane. Yung mid naman kasi sobrang given nun eh, na mano talaga, na matatalo talaga yung Void Spirit. Ang inaasahan ko naman kasi ganito ng Void Spirit, yung rotation, kasi wala rin kasi boss eh. Yan ang nangyayari sa game number 1. We have an MVP dito, direct. MVP natin. It's gonna be Tai Lung, the Razor na hindi man lang namatay dito with the 19 assists and 9 kills, mga kaibigan. Flawless nga dito ang game 1 nitong Heroic. And we are still on a best of 3 series dito, mga sir.